Okay, well, that's a very good start for us in the year 2026. Everything is everywhere. I don't know what happened, but we thank the Lord because He's good to us in every way. He's faithful at napakabuti po ng ating Panginoon sa atin. Next Sunday, we're going to make bawi. Bawi tayo sa ating paglilingkuran. You mean to say, ito pong mga gamit kasi dito sa upper room, talagang luma na. As I spoke to Brother Luis, ay talaga pong ito yung mga, kasi iba-iba yung gumagamit dito. At yung tayo yung unang gagamit ng Sunday morning, kaya tingin ko medyo napapabayaan nila. But anyway, you pray because I'm going to speak to them and tell them, we're paying this much and we're not getting what we need to have here. So anyway, pagka nagsasabi naman ako sa kanila, ay nag-respond naman sila. Very polite at sila po ay hindi naman sila yung parang pag-contesta sa atin. So we just thank the Lord for this wonderful Sunday that we have. It's the first Sunday of the year 2026. So kailangan lang po nating magpanalanginan sa bawat kasi po nga po ang kalaban, really, he doesn't want us to, have a wonderful service at lahat po gagawin niya para ma-distract po tayo. But again, please do not mind too much of what's happening around us, the echo, the sound systems and everything. Kanina yung dalawang screen, sabi ko bakit naka-off. So there are a lot of things happening because of the technicalities dito po. I really going to raise it up sa kanila. Actually, after the service, I'm going to let them know what happened this morning. Alright, so yan po yan. But anyway, we're still very thankful to the Lord. Tayo pinipon ngayong umagang ito. At maraming salamat po at kayo po nandito. Magandang umaga sa inyo lahat. Morning everybody. Alright, so nice to see you the first Sunday of the year 2026. At tayo po yung magkakasama ngayong umagang ito. And napakadami po nating pag-uusapan mamaya regarding our calendar for this year 2026. At yan po yung makikita niyo po mamaya. But before anything else, of course, we would like to welcome everybody and ating mga nasa online. Alright, tingnan po natin kung sino yung mga kasama natin. Unahin ko muna sino, medyo malabo yung aking mata. Sino muna yung PF? PF. Sino ba? Sina Kuya Froilan na yan. Brother Froilan tsaka si Sister Day kasi nga po last Friday. Ayan, pakikaway lang po mga kapatid. Ayun po kita namin, Brother Froilan tsaka Sister Day. Alright, so po ay merong session sa kanyang chemo last Friday, so medyo yung gamot, yan po yung umi-epekto after ng ilang araw. So let's keep on praying. That's the second to the last session po niya sa kanyang chemo. And alright, yan po ay mag-pray po natin. The last session niya ay talaga po ipakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya po sa buhay ni Brother Froilan at Sister Day. At yan po yung napatunayan na ng ating Panginoon of course, sa buhay po ng ating Ate Penny. At ilan po sa atin dito na may karamdaman. But God is our great decision. Alright, so let's keep on praying for each other. At gawi tayo sa Pilipinas, naglalakad yata si Ate Shirley. Ate Shirley, napakaganda naman ng bahay mo at napakalaki yata. Oo, at parang nag-grocery ka sa SM. Alright, Ate Shirley, pakikaway lang po. Happy New Year to you there sa Pilipinas. Maraming salamat po at kayo kasama namin ngayong umagang ito. Hindi pa rin naririnig siguro kasi naglalakad siya. Alright, ang isa naman po, ang ating course, ang ating nanay, Tatay Erfe. Tatay Erfe, pakikaway lang po dyan. Happy New Year to you dyan po sa Pilipinas. At maraming salamat po at kayo kasama namin uli ngayong taong 2026. Let's keep praying for each other
Alright, yeah, I guess yan po yung mga kasama natin online. Again, thank you very much. Tayo pong mga nandito, let's just keep on serving the Lord and giving Him the glory. Are you ready to hear the Word of God? Tayo po ba handa na? Tayo pong lahat ay tatayo. So shall we read the Word of God in Ephesians chapter 2, verse 7? You may open your Bibles in Ephesians 2:7. At kung kayo po ay kita nila, ay pakisabi lang ng Amen. Ayan, parang hindi nyo pakita. Ephesians 2:7. Nasa screen din po natin yung ating verse. Right? So, help me read the verse. Tayo pong lahat. Ephesians 2:7. Ready, read that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Tayo pong lahat. Yumuko at manalangin. Ama naming banal, we thank you, Father, for the first Sunday of the year 2026. At pinagsama niyo po kami ngayong umagang ito upang marinig po ang inyong pong salita at lalong-lalo na maluwalhati po namin ang inyong pangalan. Naman po yung aming mga nasa puso. Ngayon ay linisin niyo po kami, patawarin at patuloy nga po kayong may taas aming mga ginagawa sa aming pong mga nagawa. At dalangin po namin sa aming mga kapatiran online ay patuloy nga po kayong magpala. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus. And all the people will say, you may be seated. Thank you very much. Alright, so mamaya po ay meron tayong mga announcements, especially in ating calendar for the year 2026. Makikita niyo po lahat ng ating gagawin for the year for this year. At yeah, atin po ay papakita natin sa inyo po mamaya. Alright, so God bless you today on the first Sunday of the year 2026. Let me speak to you about the exceeding riches of His grace. The exceeding riches of God's grace. Mga kapatid, there is a magnificent, impressive Greek word used 150 times in the New Testament, and the Greek word is charis, right? Charis or charis. Charis, which is translated grace. Ito po'y a favor bestowed. Ibig sabihin, ito po'y pabor na ibinigay po sa atin. Isang marangal na pabor. You know, it means a generous benefit freely given. Ito po'y talagang binigay sa atin, walang bayad. The sense of it in the New Testament is that it means a favor bestowed by God through His power to transform a person's life. Nagsimula po yan sa ating kaligtasan nung niligtas tayo ng Panginoon and still going on from there. So ito pong biyayang ating pag-uusapan. Ito po'y isang pabor. Let me say that again. It means a favor bestowed by God through His power to transform a person's life, starting at salvation and going on from there. Grace or charis is an unmerited favor from God. Pagka sinabi mong unmerited, ito po yung not deserving or undeserving favor to us people. Di tayo karapat-dapat, pero ito po'y pinagkaloob ng Panginoon. It is used when someone receives something that they did not earn. Ito pong pagbibigay sa atin ng Panginoon ito po hindi dahil meron tayong nagawang mabuti or tayo po'y may panunuklik dun sa ating gawang mabuti. Again, grace is a dynamic force. Ito po'y napaka-dynamic na puwersa, a dynamic and benevolent power that applies the goodness of God. Ibig sabihin, dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, ito po'y natanggap natin. And the resources of God to our lives. At ito pong biyayang ito, ang kanyang dahilan ay para iligtas po tayo. Ito pong biyayang ito ay para ingatan po tayo. Ito pong biyayang pinag-uusapan natin ito, that's why we are enabled to do things.
Ito pong biyayang ito po yung nagde-deliver sa atin. And ito pong biyayang ito rin po yung nagsasanctify sa atin. This grace na ating pinag-usapan, one day, it will glorify us to that point. And truly, a dynamic force brought about to a powerful transformation, and all of God's good favors to His children are given through the means of this beneficent goodness called grace. Ephesians chapter 2 verse 4, the Bible says, "But God, who is rich in mercy, for His great love, He loved us, even when we were dead in sins," na nung tayo'y patay sa ating mga kasalanan. Binuhay po tayo ng Panginoon at quickened us together with Christ. Anong sabi niya? By grace, ye are saved. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay naligtas. Grace, it is an unmerited favor. Wala po tayong kagandahan na paano ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kundi ito po'y biyaya ng ating Panginoon. An unmerited favor from God, who is rich in mercy, mayaman sa awa, for His great love, He saved us. Dahil sa dakilang pag-ibig niya, tayo po ay niligtas niya. Hindi lang yun. Ephesians 2:6. And anong sabi niya? Hath raised us up together. Tayo po'y binuhay niya muli. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Darating ang panahon, mga kapatid, ipapakita niya itong surpassing, ito po yung exceeding, ito yung sumasaganang yaman ng kanyang biyaya sa atin. One day, ito po'y makikita natin. Sabi nga niya, it might shew. Ito po yung papakita niya. Truly, mga kapatid, the purpose for a gracious salvation, ang ating kaligtasan na puno ng biyaya, is that God might be unendingly gracious to us. Dahil sa kanyang yaman ng biyaya, ang kanyang biyaya po sa atin ay ito po'y walang putol. Ito po'y walang tigil. And it is bestowed on us. Ito po'y binigay niya sa atin, freely given. The surpassing riches of His grace forever. Throughout time. Kahit na anong panahon, mga kapatid. Mga 2027 pa yan, 2028 pa yan. Ano pa dumating na panahon? Throughout time. Every benefit given by God to you and me is by grace. And always and only this grace at ang biyayang itong pinagkakaloob niya sa atin comes through our Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. One of the most wonderful statement about our Lord was that inspired word from the book of John. John 1:14. Anong sabi niya? And the Word was made flesh and dwelt among us. This is the Lord Jesus Christ. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of what? Full of grace and truth. Ang ating Panginoong Jesucristo, puno siya ng biyaya at katotohanan. That God, the Word who became flesh, the Lord Jesus Christ, He was full of grace. Puno siya ng biyaya at katotohanan. That the wondrous fact of His life, being full of the attribute of grace, was followed by an even more thrilling reality to us. Hindi lang po yun, kundi dinagdagan pa niya. John 1:6. Anong sabi niya? At dahil sa kanyang yaman, this is the fullness of His grace. Itong dahil puno siyang biyaya, ito po'y natanggap natin. And all we receive, and grace for grace. Kasi ito pong Panginoong Jesucristo na puno ng biyaya, hindi lang po nanatili sa Kanya yung biyaya, kundi yung biyaya niya, yung biyaya puno sa Kanya, in-extend po niya sa atin. Kaya bawat isa po sa atin ay nakatanggap ng biyaya, grace,
upon grace. So John says, he was full of grace. Puno siya ng biyaya. And we have received that fullness, even grace accumulated. At yan po'y araw-araw binibigay po sa atin ng Panginoon. There is not a day that goes by, mga kapatid. Walang araw sa ating buhay, in your Christian experience, lalo na ikaw isang mananampalataya, that you are not the recipient of God's grace. Na hindi ka tumatanggap sa biyaya ng ating Panginoon. You know, every day, pagising mo pa lang sa umaga, ikaw ay nakakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Every morning, ikaw ay gigising, biyaya po yan ng ating Panginoon. You know, there is not a day that goes by na hindi ka nakakatanggap nito. Araw-araw, meron pong biyaya para sa bawat isa. You know, it is grace that upholds us. Our salvation. Tinataguyod niya yung kaligtasan na dahil sa biyaya ng ating Panginoon. No, it is grace that gives you victory in temptation. Kaya nakakatakas ka. Kaya ikaw ay nagtatagumpay sa mga tukso ng buhay ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. You know, it is grace that makes the word live. Ito pong ating pinag-aaralan na salita ng Panginoon, ang Biblia. It is all by grace kung bakit naintindihan po natin siya. It is by grace that draws you into communing with God in prayer. Kung bakit tayo nakakapanalangin sa ating Panginoon ay dahil sa kanyang biyaya, mga kapatid. It is grace that makes you useful for service. Tayo po'y nakakapaglingkod sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya. It is grace that enables your gift to function in the Spirit. Alam mo kung bakit mo nagagamit ang inyong talento ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Those who are in Christ have received of the fullness of the one whom they have received, even Christ who dwells within them. Mga kapatid, and therefore, available to us is an accumulated grace that is unlimited. Biyaya na kung saan ay hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na hanggang dito lang ang biyaya. Kundi ang biyaya ang pinag-uusapan po natin dito, it is unlimited. Every day of your life, natatanggap mo po iyan. Natatanggap natin iyan. You know, grace for every need. Biyaya sa bawat pangangailangan. Kaya nga po mahalaga na may tanim natin sa ating puso't isipan that every day of the year 2026, mga kapatid, and the years to come, we are recipient of that fullness. Yung yaman ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang biyaya na binigay po sa atin, araw-araw po yan binibigay din po sa atin. Grace for grace, for grace, for grace. Really a wonderful truth. Napakagandang katotohanan. Luke said, si Lucas, hindi lang po si John ang nagsabi. Si Luke sabi niya sa Acts 4:33 of the early church, they were experiencing abundant grace. Ano sabi ng Acts 4:33? And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. At ang dakilang biyayang ito'y sumasa kanila. Ano sabi ni Paul? Hindi lang si John, hindi lang si Luke, sabi ni Paul, informs us that believers are standing in grace. Tayo pong mga ligtas na tao, tayo tumatayo sa biyaya ng ating Panginoon. And may I add, they are standing head deep in. It is the very atmosphere we breathe. Tayo pong mga mananampalataya. Alam niyo po kung bakit ang buhay tayo ngayon? It is because of God's grace, mga kapatid. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Romans 5:17. For if by one man's offense, death reigned by one, much more, they which receive what? Abundance of grace. And of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Ang biyaya pong meron tayo ay hindi lang po yan, 10% every day, hindi lang 20%, hindi lang 30%, kundi sabi niya, it is abundant grace. Ito po yung sumasaganang biyaya ng ating Panginoon. It is exceeding riches of His grace. James, sabi ni James, hindi lang si
John, hindi lang si Jane, hindi lang si Luke, hindi lang si Paul. Sabi ni James, ayoko namang ako'y ma-left out sa inyo, mga kapatid. And ito'y dadagdag ko, tulad ni Luke, tulad ni Paul. Ang sabi niya, God gives a greater grace upon everyone. Hindi lang po yun. Sumali pa rin si Peter. Ano yan, ako rin. Dapat kasama ako dyan. Never wanting to be left out as well, times that we have received the manifold or multifaceted or multicolored grace of God. It is abundant, mga kapatid. It is a richness. It is a multiplied grace. And promo all that. At lahat ng mga sinabi nilang ito, you get the distinct idea that God has not skimped on grace. Not at all. Hindi siya, ngayon wala kang biyaya. Bukas na lang ang biyaya ang bibigay ko sa iyo. Ngayon, medyo pahinga muna ako sa biyaya. Kung di sabi niya, next week na lang. This week walang biyaya muna, next month na lang. Nung 2025 wala kang biyaya. Ngayon, bibigay ko sa iyo. But again, mga kapatid, grace upon grace upon grace, grace for your salvation, sanctification, service, and suffering in all areas of life. His benevolent kindness, mga kapatid, ang kanyang kabaitan po sa atin, ang kanyang good favor sa atin, gives to us the transforming power we need. Kaya nga po, araw-araw, binibigyan tayo ng pagbabago ng Panginoon sa ating buhay. Ay dahil sa kanyang biyaya. To be sustained in every dimension of spiritual life. But nowhere is the magnificence of grace more wonderfully stated in 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Anong sabi niya? 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound toward you. Kayang-kaya ng Panginoon na yung masaganang biyaya ay sumagana rin sa iyo. That ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Alam niyo po ba kung ano sinasabi ng Biblia? Dahil sa aking biyaya, masaganang biyaya na pinagkakaloob ko sa iyo na every day of your life, nasa ganon, ikaw rin ay sumagana sa bawat gawa mo sa buhay. God is able. God has all the power. Kung biyaya lang pag-uusapan, sabi ko nga po sa inyo, hindi po tumigil ang Panginoon na hindi niya po ibigay sa iyo ito every day of your life. He's powerful. He's capable. Kayang-kaya ng Panginoon to make all grace abound toward you. An absolutely incredible, almost, hindi mo maisip kung ano po yung kabutihan ng Panginoon po sa atin, filled with superlatives. Anong sabi niya? All grace abounding. That always, every day, having all sufficiency in all things. Alam niyo po, kung makulit lang ang ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, talagang lahat ng kakulitan. Sinabi na niya lahat. Itong aking biyaya, sumasagana sa inyo. Ako'y puno ng biyaya. Ito'y lahat ng bagay. You may abound or may have an abundance for all good works and deeds. That verse alone would indicate that there is sufficient grace for every issue of the spiritual life. Amen po. All grace in profuse, multicolored, multifaceted abundance and riches. Grace to understand the Word. Biyaya na kung saan ay naiintindihan po natin ang salita ng Panginoon. Biyaya na kung saan ay nai-apply po natin ito wisely. Biyaya to overcome temptation. Yung mga tuksong lumalapit po sa inyo. It is all by grace. Kung bakit mo na-overcome yan? Biyaya na kung saan ay na-overcome mo yung kasalanan. Ito na, yung paghihirap sa buhay. We endure suffering is because of the grace of God. Biyaya na kung saan ay we endure disappointment in life. Diba?
to endure pain. Mga kahirapan ng damdamin, kahirapan ng buhay, pagsubok sa buhay. It is all by the grace of God. Kung bakit po tayo ay nakakalagpas po dyan. Grace to obey the Lord. Kung tayo lamang, sa ating laman, ayaw natin sundin ang Panginoon. It is all by the grace of God. That's why we obey the Lord. It is by the grace of God to serve Him effectively. Nakapaglingkod tayo effectively sa Panginoon. It's all by His grace. Grace through all aspects of life. Yan ang tawag po dyan, exceeding riches of His grace. It is surpassing. It is sufficient grace. 2 Corinthians 9:14. And by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you. Ano tayong last, sabi ko nga po sa inyo, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Exceeding, surpassing grace, it surpasses every need. And he says, the surpassing, exceeding grace of God is in you. At ang sabi niya, itong sumasaganang biyaya, na yaman ng biyaya ng ating Panginoon, ay nasa sa iyo. And then he cannot restrain himself. 2 Corinthians 9:15. Surpassing greatness, abundance, always, all things. Sabi ni Pablo sa mga Korinto, 2 Corinthians 9:15. Alam mo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon for this unspeakable gift. Hindi ko mawari, hindi ko mapaliwanag ang regalo na biyaya ng aking Panginoon sa aking buhay. It is unfathomable. Hindi kaya ng aking isip na maipaliwanag sa iyo ang biyaya ng Panginoon sa akin. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos for this unspeakable gift of grace to me. What a promise, what a gift. And now, may I hasten to add, we are, mga kapatid, we are in desperate need of all the grace that there is. Ito pong biyayang ito, itong mayaman na biyaya ng Panginoon, bawat tayo pong tao, talaga pong kailangan po natin itong biyayang ito sa ating buhay. Job said, it was obviously true. Man is born unto trouble as the sparks fly upward. Alam mo, ang tao ay sinilang sa mundong ito. Sabi niya, puno ng trouble. Kaya huwag ka nang magtaka. Kasi marami pa rin mga tao ngayon, nagtatanong sila, bakit ba yung trouble sa aking buhay hindi na naalis? Diba kasi nga po, pinanganak tayo, katotohanan ng salita ng Panginoon, pinanganak tayo sa mundong ito unto trouble. Because there are a lot of Christians still doesn't understand why am I experiencing this kind of trouble in my life. I'm a Christian, I'm a faithful Christian. Nagbibigay pa nga ako'y nagagamit sa Panginoon. Ako nga po'y naglilingkod sa Panginoon. Mabuti naman akong tao and everything. Bakit meron akong mga trouble sa buhay? Kasi nga po, sabi ng Biblia, man is born unto trouble. And this is the truth. Life is filled with trouble. Life is filled with one disaster after another. Everybody struggles. We all struggle all of our life long to cope with problems. Lalo na, sabi ko nga po sa inyo, this year 2026, it will not be an easy year for everybody. Ngayong taong ito, ang dami po nating haharapin. Ako na nagsasabi po sa inyo. Pagsubok sa buhay, problema sa buhay, conflict, troubles, and everything. Kung hindi tayo handa, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, isang iglap lang ng isang pagsubok sa buhay, sabi ko nga kasi, manghihina ka sa pananampalataya. Dahil ang mundong ito'y tinuturuan tayo, make yung buhay mo instant. Isang click lang, meron ka na. Ay mga tao ngayon, ay napakaiksi ng mga pasensya. Pag uwi sa bahay, init ang ulo kasi hindi nangyari yung mga gusto. Diba? Na tayo dapat ang inaaway natin yung ating mga choices na ginawa, ang inaaway natin yung asawa natin, yung inaaway natin yung ating mga anak, inaaway natin yung mga kapitbahay natin, yung mga kapisina natin, inaaway natin lahat ang tao. Kasi nga po, tayo ay nabubuhay na sa isang instant buhay. Isang click lang, makukuha mo na.
Ang tao ngayon, wala nang mga pasensya, wala nang mga pagtitiis, wala na. Samantalang nung buhay ni Brother Julius, yung panahon niya, di ba? Yan pa yung mga nagtanim ay talaga namang pahirapan, sila, you know, di ba, lahat ng, di ba, yung pagka nanonood kayo ng TV, di ba, bubuksan nyo pa yung cabinet nyo, tapos tatayo kayo para mapalitan ng channels. Tama po ba? At ang mga pinapanood nyo, mga black and white pa, di ba? Kami, ano na, mga AI na kami, mga flat TV na kami. Di ba? Really, you know, man is born unto trouble. Everybody struggles. We struggle to be faithful. Sabi ko nga po sa inyo. Diba? Eh paano yan kung ang ating service ay magiging 9 a.m. pa? Magkano pa naman tayo this year, 9 a.m. Diba? We struggle to be faithful. You know, we even struggle to be joyful. Ang sabi ng Panginoon, ito na nga yung yaman na biyaya ng Panginoon ay nasa sa iyo na. Pero ang hinahanap ng tao ngayon, kasi hindi mo natanggap hindi ba, kasi nasanay na tayo sa click lang, mapapalitan mo na yung channel. Hanggang kailan? You know, we struggle to be joyful, we struggle to be effective in serving Christ. Ano ba, bakit ba ako, hindi ko mabigay ang aking buong puso sa aking Panginoon sa paglilingkuran? We struggle. You know, against all the pressure that will take away from us in effectiveness, our joy, and usefulness. Lahat po tayo. You know, we are fallen. Our flesh is corrupt. Though our souls have been redeemed, we live in prison of confined body, as it were, in this prison house of unredeemed human flesh. And as prisoners in fallen flesh, living in a fallen world system, in a fallen cursed universe, diba? Opposite sa biyaya ng ating Panginoon, we face incessant or ceaseless, walang tigil na trouble in life, endeavoring to serve the Lord as well. Kaya ngayon, ang mga tao, even Christians, hirap na hirap maging tapat sa Panginoon. In fact, sometimes we have to admit that since we became Christians, our trouble increased. Tama po ba? Maraming mga Kristiyano, sabi niya, magbuhat kung ako'y naging Kristiyano, ay bakit parang mas dumami ang aking problema noong ako'y naging Kristiyano? Wala naman akong problema. You know, we have difficulty in life non-stop. Kaya sabi ko po sa inyo, pagandaan natin yung ating mga sarili this year 2026. Live with life's pain and sorrows. It's up to you. Are you going to live in life's pain and sorrows, or live trusting God's more and live dependently on Him? You know, the New Year, after ng fireworks, devotion po namin is nasa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Dinagdagan pa namin, Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. We pray. Nanalangin kami after magputo ka and everything, nanalangin po kami. We pray for our family. We pray for the church. We pray for you, brethren. We pray for His family. Panginoon, handa niyo po kami sa taong ito. And now, the question I want to pose this morning is simply this. Is there sufficient grace available to us to help us through all our troubles? Meron bang sapat na biyaya na available sa atin, lalo na sa taong ito, 2026? Tingin niyo. Meron bang available na biyaya? I will repeat. Will there be sufficient grace available to us to help us through all our troubles? Now, at first, that seems an obvious question. Bakit mo ba tinatanong yan, Pastor? Obviously, meron namang biyaya ang Panginoon. But again, it is not. You know why? Apparently, to many, even in the church, they don't believe this. But even in the church, there are people today who will tell us that, yeah, the Bible and the grace that comes through it, and through the rest of the resources of God,
Christ and the Holy Spirit, the truth is, it's not really sufficient. Hindi sufficient. Well, they tell us that, by reminding, if we were really going to get help with our troubles, kailangan natin ito. Ito kailangan natin. Human mind. Human mind and its function. Or psychiatric, psychic mind juggling strategies. Human ideas ba? Pragmatism ba? Pragmatics. Ito yung kailangan natin ngayon. Therapy, na kung saan pagka meron kang problema, ikaw ay stress na stress, ito ang mga gagawin mo. Surely human counseling ay kailangan medication, kailangan positive thinking, rather than spirit-led thinking, and we can avail ourselves. If we can avail ourselves with this, we can somehow fill in the lack of necessary resources that is otherwise unavailable to us in our Christian faith. Yung kulang sa Christian na pananampalataya, ang magpupuno nito yung mga kaalaman ng mga tao. Kulang, di sapat kasi ang Bible lang. Sounds like a horrendous statement, but it's precisely what the church has about today. At maraming mga churches ngayon, ito po yung kanilang mga binili. Sabi ko nga po sa inyo. Ito, maraming mga churches, ito po yung binibili po nila. The church has bought into the idea that the serious problems of Christians are beyond the realm of the spiritual life. And they call for the human psychiatrical techniques, humanly ways that are being offered in our society. At ito po yung mabenta. Maraming mga Kristiyano, ito po yung bumibili nito. Hindi natin kailangan ng Biblia, hindi natin kailangan ng salita ng Panginoon. Kailangan natin yung mga practicality ng buhay. At ito yung mga human ideas at human psychiatric juggling. Hindi ka na makatulog sa juggling ng mentalidad mo. Sa kung anong gagawin mo sa buhay. Mental clinics offering themselves as superior to the church. Mainly, many mind juggling counselors are superior than the believers of the church. Than the counsel of the Word of God. They offer psychologically trained personnel. Alam mo, pinag-aralan ko talaga yan. Skilled in human wisdom, theory, and therapy as the ones who can really solve everyone's problem. Now, just to balance it, I want to acknowledge hastily that we all benefit from other Christians coming alongside. Yeah, of course, meron naman mga counselors dito na talaga namang ay nakakatulong po sa atin. We benefit from their encouragement. We benefit from their wisdom. We benefit from their support. We benefit from their prayers. Para lang balance. But I'm not talking about that, mga kapatid. I'm not talking about that. There are many fine Christian people who come alongside and help. Marami namang mga si Brother Julius, and yung mga men natin, mga adult men, mga adult ladies, na nagtutulungan para tayo po ay lalo pang tumatag sa ating pananampalataya. Make it balance. But I'm not talking about that, mga kapatid. There is an underlying belief found that is found its way into the church. At ang nangyari pa, itong belief na ito ay pumasok na sa mga churches. At ang sabi nila, ang biyaya ay hindi sapat. Ang biyaya ng Panginoon, which is surpassing, which is exceeding, which is, in its fullness, hindi yan sapat. And there is a need for humanly mind-setting orientation. Ito na ang delikado po dyan. Prayer, confidence in God, His Word, they tell us, is very shallow. Yung prayer, napaka-shallow naman yan. Hindi naman talaga kailangan manalangin, kailangan lang yung, you do your part and God will do the rest. Ganong mga prinsipyo. Very shallow, inadequate method of pursuing well-being and may even be a very dangerous prescription. In fact, ito yung nakikita na natin ngayon sa mga churches na compromise na sa politics. Pwede na. Maraming mga churches na demandahan na sa korte. Alam mo yun? Accepted na yung justified immorality. Sadly, the intent of litigation was just to prove that genuine Christianity, real pastors, the true church is inadequate in counseling.
Ngayon, sinasabi nila, dahil sa mga humanly mind-juggling strategies na ito, hindi naman natin kailangan ng pastor, hindi naman natin kailangan salita ng Panginoon, hindi naman natin kailangan ng biyaya ng Panginoon, kailangan dagdagan natin ng mga humanly, strategies, parang circus na mga pag-iisip na kung saan ay mabibigyan ng solusyon kung ano man ang problema ng isang tao. And more than that, downright deadly. The only people who were skilled enough to deal with people's serious problems are outside the church community. At ang nangyayari pa, nagbabaliwala na po yung church na tinayo ng ating Panginoon, tunay na church. Kaya napaka-old-fashioned nyo naman yung mga musika nyo, ay mga Dowdy and everything. Sa amin talagang kami talagang napapaindak pa sa pag-audit at pag-lilingkuran at nakukuha yung aming mga damdamin. But again, mga kapatid, we are here not to glorify ourselves. They said Christian people, churches in general, are absolutely inadequate. Ang sinasabi pa ngayon, even the members of the church, I don't consider them as, are adequate sa aking problema. Let them, may mga problema rin sila, hayaan mo sila, and everything. So ngayon, ang nangyayari, ang babaw po ng maraming ang tingin nila sa church, sa tunay na church ng ating Panginoong Jesucristo. That even the people inside the church, napakababaw. Is that the case? Do we have sufficient grace or do we not? Sa ating church, meron pa talagang sapat na biyaya o walang sapat na biyaya? Is the Word of God so insufficient, which is perfect? Ang salita ng Panginoon, pinag-aaralan natin ito'y perfecto, totally transforming the whole person according to Psalm 19. Ito ba'y sapat ba? Ang salita ng Panginoon ba'y sapat sa atin? This year, 2026, pwede ba natin pagdependehan ng salita ng Panginoon? O dependehan na natin yung salita ni congressman o sino man ng mga, Is the wisdom from above, which confounds all the wisdom of men and calls it foolishness, so insufficient? Ito yung mga katanungan, mga kapatid. Sa taong 2026, ay kailangan po talaga natin harapin. Ang salita ba ng Panginoon, hindi ba yan sapat para sa mga kasagutan sa ating problema? Is the Lord Jesus Christ, in whom we are complete, in whom we have all things that pertain of life and godliness and have been made partakers of the divine nature and possessors of all His fullness, so insufficient? Ang Panginoong Jesucristo, hindi ba sapat sa atin? Is the Holy Spirit, mga kapatid, who has filled us with all strength in the inner man and all the fullness of God, so that we can do exceeding abundantly above all we can ask or think of according to His resurrection power. So insufficient? Hindi ba sapat yan? Is the package of spiritual resources we have received in salvation, which enables us to do all things through the power of Jesus Christ, unable to sufficiency, gives us the victory in life? Ito bang Biblia ang hawak po natin, mga kapatid? Suficiente ba ito sa buhay natin ngayong 2026? Amen. Ito po yung katanungan na kung saan kailangan po natin sagutin bilang isang mananampalataya. Ano ba? Tayo po itatahak sa 2026 the same as 2025 goes? Ano pagkakaiba ng taong 2025 sa taong 2026 ngayon? If we're going to go back to the same belief and this mentality na kung saan, no, it cannot be. Kailangan natin ng mga humanly mind-link juggling thing na kung saan ang ating pananampalataya lalo pang lalakas. Again, hindi pa sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Which is ang sabi niya, it is full already, fullness, it's abounding, it's exceeding riches. Beloved, I submit to you today, according to the word of Paul in Galatians 5:4, we have fallen from grace. Ano sabi niya? Christ is become of no effect. Ligtas tayo, sinasabi natin Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Pero yung biyaya sa ating buhay ay hindi po nakikita. Anong sabi ni Pablo sa mga Galatia? Yung pagiging Kristiyano, the Christ is become of no effect in your life. Ano sabi niya? Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law. Ye are fallen from grace.
Yung biyaya pinag-usapan natin kanina, sabi niya, ay hindi naman talaga nakikita sa buhay mo. You are fallen from grace. Kung ngayon taong to, 2026, hindi ka mamumuhay sa biyaya ng ating Panginoon, ano pa? You are fallen for it. What a tragic delusion has infiltrated the church in which people no longer see the divine grace as sufficient for spiritual needs. Ang ginagawa po ng marami ngayon sa church ay dinidisregard po nila ang biyaya ng ating Panginoon. At ang sinasabi nila, yeah, I have a part in the church. I have a part kung bakit lumago ang church na yan ay dahil sa akin. Kasi itong ginawa ko sa church, kaya ang mga mananampalataya ay sila po ay naging matatag sa kanilang ginagawa. Again mga kapatid, there's nothing, that's coming from us. Tayo po tayo po ang dahilan kung bakit lumago ang church. It is all by the grace of God. The resources are ours in Christ. Yung pinanggagalingan po, nanggagaling po sa Panginoon. And if we come to the throne of grace, where grace is dispensed in its abundance, we receive all we need. Kung sa ngayong taong ito, 2026, lalapit lang tayo kung sino po yung nagbibigay ng biyaya. Ang sabi niya, yung lahat ng ating pangangailangan, yan po ay mapupunan. See, your boss is not the answer of your problem, for your problem. It's not the company that you are in. These are all, instruments that God uses. But still, it is His grace. Dahil po sa kanyang biyaya. Now, to help us, I'm going to end with this. To help us correct this delusion of false belief about sufficiency, tayo po ay magmimina. Now, the coming weeks, we're going to dig down about this grace. And I just want to read to you 2 Corinthians 12:7 and verse 10. The Bible says, unless I should be exalted above measure to the abundance of the revelations. Sabi niya, talagang pinapakita ng Panginoon itong mga revelations ito sa kanyang salita. Tapos sabi, wala tayong pwede ipagmalaki. Anong sabi pa niya? There was given to me. Sabi niya, alam mo ba? Para hindi ko may taas ang aking sarili. Talagang binigyan ako ng mga problema ng Panginoon. Kasi pagka wala na akong problema, magmamalaki ako sa Panginoon. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing, I besought the Lord thrice. Alam mo, napagpansin niyo, pagka may problema ka, di ba lumalapit ka sa Panginoon? Ano po ba? Diba, pagka sinagutan ng Panginoon ng problema mo, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng magandang sahod, lumalapit ka ba sa Panginoon? Amen. Diba? Sabi niya, sinagutan ng Panginoon ng aking panalangin. And that's fine lang. Okay, hindi na ako lalapit sa Panginoon. Pero again mga kapatid, for this thing, sabi niya, dahil dito, dahil sa akin mga problema ang aking nararanasan, sabi niya talaga 3 beses sa isang araw, talagang sinasaliksik ko ang Panginoon that it might depart from me. Sabi niya, Panginoon, tanggalin mo yung problema ito, tanggalin mo yung thorn in the flesh na ito. Pero alam niyo po ba, hindi talaga, kumbaga, ang Panginoon, inaalaw niya po yung mga thorn in the flesh na yan. And He said unto me, hindi mo ba alam? Pagka may problema ka, diba, yung biyaya ko sa iyo ay sufisyente. Amen. Ang biyaya ko sa iyo ay sapat. My grace is sufficient for thee. Dahil ang aking kalakasan is made perfect in weakness. Kung kailan mahina ka, sabi nga, yung aking kalakasan ay perfecto sa kahinaan mo. Most gladly therefore. Sabi niya, dahil dito, I rather glory in my infirmity. Sabi niya, ako'y nagpapasabi ni Pablo, alam mo, pagka may problema ako, mas nagpapasalamat ako, natutuwa ako dahil ito yung nagiging dahilan. Kung ako'y lumapit pa sa Panginoon, that the power of Christ may rest upon me. Ano sabi niya? Therefore, I take pleasure in infirmities,
Sabi ko nga po sa inyo, ang mundo ito, sasabihin niya, naku, sabi niya, hindi mo kailangan ng hirap, hindi mo kailangan ng struggles, hindi mo kailangan ng trouble. Pero sabi niya, therefore, I take pleasure in infirmities pagka may problema ako. Sabi niya, ako'y mas natutuwa in reproaches, in necessities pagka may pangangailangan ako, in persecution, in distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then am I strong. Napakaganda. Because, I'm going to give you the background of this next Sunday. Kung bakit nasasabi ni Pablo ito sa kanyang salita. Napakaganda. Sabi ko na po saan. This year, 2026. A very blessed year for us all. At the same time, maraming challenges tayo po maharapin dito. Lalo na pagka naging totoo kami sa Panginoon. Pagka naging totoo kami sa Panginoon, mas nadami po yung mga pagsubok na darating sa iyo. Pero pagka nalagpasan mo sabihin ng Panginoon, my grace is sufficient. When you are weak, you can say you are strong. The exceeding riches of His grace. Ephesians 2:7. Kakat ko muna. Okay. Ephesians 2:7, the Bible says that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Introduction pa lang po ito ng ating lesson series. Dahil sabi ko nga po sa inyo, napakaganda. The exceeding riches of His grace. Tayo pong lahat ay tatayo sa Lord, stand up please. So we bow our heads and close our eyes so we pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa inyo pong mga salita na amin pong narinig na pag-aralan at katotohanan po na ang biyayang pinagkaloob niyo po sa amin is sufficient to us. In every area of our lives, in every need, kami po'y nakakatanggap nito every day. We are the recipient of your grace. It is full. Ito po'y sagana. Ito'y umaapang, exceeding. It surpasses everything in our lives. Panginoon, isa pong pagkakataon sa amin ngayon na kami po'y lumapit sa inyo. Maraming salamat. Sabihin, kapatid, the word is spoken. God's grace is sufficient. This year, 2026, though it will be a blessing to us, for us, to have this year, at the same time, marami pong pagsubok ang ating haharapin ngayong taon ito. Sabi nga ng Biblia, ang mundong ito ay hindi na pabuti. Ang pabuti, kundi ito'y kasama. Yes, we can see developments around us, but the system of this world has been worse. Ngayon, yung morality, pwede nang i-justify sa harapan ng Panginoon. Ngayon, pwede nang gamitin ang ibang tao for your advantage. Ngayon, ang church, compromise, pwede na. Pero mga kapatid, we need to remember that we are serving a holy God. Isang banal na Diyos na kung saan naghahanap siya ng mga mananambahan who will worship Him in spirit and in truth. God has spoken to your heart. Why don't you come to God today and tell Him, Panginoon, maraming salamat kayo. Ako po ay pumunta ng church the first Sunday of the year 2026. I pray na sa buong taong ito, ano man ang aking mga pagsubok sa buhay, I'm going to commit my Sunday to you. That's my commitment to you. And this commitment is between you and God. Gagawin mo to, kapatid. Not for me, not for anybody else here.
If you're going to commit this to the Lord, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong makompleto yung 52 weeks ng taong ito. I'm going to pray more, Lord. I'm going to read my Bible. Yung Wednesday, na Bible study, I'm going to give time to it, Lord. I'm going to serve you. I'm going to serve you mightily. Kapatid, God is spoken to you now. Kausapin mo ang Panginoon. Sa aming mga bisita, meron pong lalapit po sa inyo, mga kapatid namin sa pananampalataya. We're going to open the Bible and share with you the Word of God. And you will pray. You will pray. Kapatid, have you talked to God lately? Say, maybe it's not for you. Speak to Him today. It's been a while. It's been a while. Yung mga kulangan po natin ng 2025, sabihin natin sa Panginoon, bawi ang kanyang taong ito. 2026. 2026. I'll give this year to you. Speak to Him. Close na. God's grace is sufficient. It's full. So we find a partner tayo ko'y nanalangin sa bawat isa.